Several hours earlier. Dad, tumawag si Alex. Nahanap na sila kung saan nagtatago si Mr. Chow. Nasa Guangzhou, China sila. At doon din nila si Seiko at Ursula. Pagbabalita ni Kyoto sa ama. Napatayo si Carson sa narinig saka matamang tumitig sa anak na panganay. Let's go. Puntahan natin ang kapatid mo si Seichi. Aniya na bakas ang determinasyon sa tinig. Are you sure, Dad? Naninigurong tanong ni Kyoto sa kanyang daddy. Hindi biro ang mga tauhan ni Hiroshi Sato. Delikado, Dad. Nakakalimutan mo na ba kung ano ako dati, anak? Tumanda man ako pero kaya ko pang lumaban. Wika ni Carson sa anak. Besides, ito na ang tamang pagkakataon para ipaghiganti ko ang mami mo. Ako mismong papatay sa hayop na yon. Dahil sa mga sinabi nito, napagtanto ni Kyoto na hindi na niya mapipigilan pa ang kanyang daddy, kaya sa halip na tumutol ay sumang-ayon na lang siya sa gusto nito. Besides, naroon naman at hindi niya ito pababayaan. Please, change your clothes and put on a bulletproof vest, Dad. I can't afford to lose you too. Anang Kyoto na bakas ang pag-alala para sa ama. Don't worry, son. Kaya ko sarili ko. Tugon naman ni Carson. Mabilis siyang tumalikod at nagtungo sa kanyang kwarto at binuksan ang drawer. Isang gold na caliber 45 ang matagal na nakatago doon na talagang inilaan lang niya para sa araw na yon. Ang patayin si Hiroshi sa sarili niyang mga kamay. Nagsuot siya ng bulletproof bilang proteksyon sakaling mabaril siya sa katawan. Leather jacket at nagdala ng isang military knife ni sinukbit niya sa kanyang bewang. Gagamitin niya itong pang self-defense sakaling madihado siya. Nang matapos makapagbihis ay lumabas na si Carson at naabutan niyang naroon ng kanyang mga tauhan na nasa 15 hanggang 20 katao. Nakahilerang mga ito at nakatayo ng maayos habang si Carson naman ay dumaan sa pinakasentro nun. Ang private plane, nakaredy na ba? Tanong ni Carson sa anak. Yes, Dad. Okay, let's go. Samantala, dayuhan man sa lugar na yon, laking pasalamat ni Seiko dahil may nagmamagandang loob sa kanya na tulungan siya patungo sa Philippine Embassy sa China. Isang matandang babae ang nagbigay sa kanya ng pamasahe at pangkain dahil ang embassy ng Pilipinas sa bansang iyon ay nasa Beijing pa. And because she's in the province of Guangzhou, it will take her 8 hours to travel to the embassy. Sinubukan niyang tumawag sa kanyang daddy at Kuya Kyoto bago siya sumakay ng bullet train pero nagtaka siya nang hindi niya makontak ang mga to. She was forced to board the train and head straight to Beijing so he could seek help. Yakap ang sarili, lihim na nagdasal sa Seiko na sana ay matagumpay na nakatakas si Seichi sa impyernong yun. Dahil kung may masamang nangyari sa lalaki nang dahil sa kanya, baka hindi niya mapatawad ang kanyang sarili. Kahit gulong-gulo ang isip, pinilit ni Seiko na umidlip dahil ilang araw na siyang walang maayos na tulog. Bumili rin siya ng pagkain pero dahil wala siyang gana, sa dami na tumatakbo sa kanyang isip at sa takot na baka makita siya ng mga tauhan ni Elias, ay hindi niya na yun nagalaw. She thought Elias was dead because Sergio told her so, but it turns out that his death was just fake. Hindi tuloy niya mawari kung anak ba ito ng demonyo dahil pagkatapos nitong mahulog sa tulay at sumabog ang kotseng sinasakyan nito ay buhay pa rin ito. Sana lang ay tuluyan na itong mahuli ng sa gayon, ay tuluyan na itong makulong. Ilang oras na tahimik lang si Seiko at walang imik. Malalim ang iniisip at tulala hanggang sa makaramdam siya ng antok. At marahil dahil sa sobrang pagod at kawalan ng pahinga, kaya hindi niya alam kung gaano siya katagal nakatulog. Naramdaman na lang niya na may isang matandang lalaki ang kumalabit sa kanya kaya nagising siya. Where are you going, miss? Tanong nito sa wikang English habang nakangiti. At the Philippine Embassy, sir. Magalang naman niyang sagot. You mean in Beijing? Kunot nung tanong nito, tumango siya. I see, the next station is in Beijing. Be careful because there are many bad guys in Beijing. Especially when it comes to foreigners. Paalala naman ito sa kanya.
Okay sir, thank you very much. Ginawaran ni Seiko ng simpleng ngiti ang matanda. Nagpapasalamat siya dahil kahit masama ang experience niya sa bansang iyon, dahil kay Elias, ay meron pa ring mabubuting tao na hindi nagdadalawang isip na tumulong sa kapwa. Maya-maya pa ay tumunog na ang train at mula sa speaker ay ipinaalam ng malapit na sila sa Beijing. At bago tuluyang lumabas ng train, isang masuyong ngiti ang ginawad ni Seiko sa matanda na sinagot naman ito ng pagtango. Nang makababa sa bagon, kaagad nagtanong-tanong si Seiko kung saan ang direksyon patungo sa Philippine Embassy. Maya-maya pa nga ay isang babaeng teenager ang lumapit sa kanya at nagtanong. Nang masabi niya kung saan siya patungo ay nagmagandang loob ito na tulungan siya. Tinuro nito ang direksyon at ang paraan kung paano siya makakapunta doon. Sinunod nga ni Seiko ang turo sa kanya. Hanggang makalipas ang kalahating oras ay narating na rin niya ang Philippine Embassy. Are you Seiko Inoue? Tanong ng isa sa mga officer. Yes sir, naguguluhang sagot naman niya. Wala pa man siyang sinasabi ay kilala na siya ng mga to. Your relatives have called and filed a case against the kidnappers. You're safe. Stay here while you wait for your family. Pero may kaibigan pa akong naiwan doon at kailangan niya ng tulong. I'm begging you. Nakikiusap na wika ni Seiko sa kaharap. Naniniwala siyang maayos lang si Seichi at naghihintay ito ng tulong mula sa kanya. Don't worry, give us the address and we'll send people to help your friend. For now, you need to rest, anang officer. Nang marinig yun ay nakahinga ng maluwag si Seiko. Sana lang ay mailigtas na mga ito si Seichi nang sa ganun ay sabay silang makabalik ng bansa. Habang nakaupo sa isang tabi at naghihintay ng pagdating ng kanyang daddy, isang overseas call galing sa Pilipinas ang na-receive ng mga officer sa landline. Yes, hello. Sagot nito sa kabilang linya. Is this the Philippine Embassy in China? Anang lalaki sa kabilang linya na paus na boses na tila babagong gising. Yes, sir. Has a Filipino woman named Seiko Inoue sought help from your embassy. May I know who you are, sir? Kunot noong tanong pa ng officer. I'm Sergio Grayson, her husband. Kung nandyan siya, pakisabi na wag siyang aalis dahil pupuntahan ko siya. Nagtataka man sa boses ng kausap dahil parang hirap na hirap itong magsalita ay sumang-ayon na lang ang officer. Okay sir, matapos marinig ang sagot ng lalaki sa kabilang linya, hinihingal na naupo si Sergio sa hospital bed at nasapo ang ulong meron pang benda. Kung ang simpleng pakikipag-usap lang ay nahihirapan na siyang gawin, paano pa niya mapupuntahan si Seiko? Sergio, bro, anang Victor, na nag-alalang nakatingin sa kaibigan. Your wound hasn't healed yet. It's dangerous for you if you force yourself to live. Paalala niya sa kaibigan. Hindi pa magaling ang ulo nito na naoperahan at aabutin pa yun ng ilang buwan bago tuluyang maghilom. At bilang doktor, alam niyang makakasama dito kung pipilitin pa nitong kumilos. Higit sa lahat, hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanila sa China. Shut up! Ani Sergio habang sapu-sapu ang sumasakit na ulo. Kailangan kong puntahan si Seiko. Hindi ako mapapakali hanggat hindi ko nakikitang safe siya. Pagpupumilit pa ni Sergio sa kabinalingan, ang sekretary niyang tahimik lang na nakikinig. Kilalang kilala niya ang kanyang boss. Kapag ginusto nito ay walang makakapigil. Kahit pa sabihing ikakapahamak nito o ikakamatay ay hindi ito makikinig basta. Tungkol kay Miss Camille ang usapan. Alex, tawagan mo si Captain Tetsuya at ipahanda mong private plane. Aalis tayo, utos ni Sergio sa sekretary niya. Okay sir, walang pag-alinlangan na sagot ni Alex saka tumalikod na at lumabas ng kwarto. Sergio, aren't you worried about yourself? Your surgery hasn't healed yet. Look, you can't even move without your head hurting. Paano na lang kung may nangyari sa'yo doon? Singhal pa ni Victor sa kaibigan. Kahit na kailan talaga ay napakatigas ng ulo nito. Basta ginusto nito ay gagawin nito kahit pa ikamatay niya yon. Lihim siyang napailing dahil hindi niya pa rin lubos maisip na ganun pala magmahal ng isang Sergio Grayson. I don't fucking care, mariing sagot ni Sergio sa kapilit na tumayo. At kung nag-aalala ka, sumama ka sa akin. What? Gulat na tanong ni Victor. Masyadong busy sa ospital. Sasama ka sa akin sa ayaw at sa gusto mo.
Kung ayaw mong sabihin ko sa daddy mo na ipakasal ka at maging tagapagmana ng company nyo. Seryo na ang tinutukoy ang arranged marriage ng kanyang kaibigan. He knows very well that Victor doesn't want an arranged marriage, especially since he doesn't want to inherit the family business because he really wants to be a doctor. They are not close to each other, but Victor's dad follows almost all of his advice and suggestions. Bumuntong nga si Victor at saka walang nagawa ko hindi pumayag na lang sa gusto nito. Isa pa, delikado para sa kalagayan ni Seryo ang mag-travel na mag-isa kaya kailangan niya sumama. Okay, laylay ang balikat na sagot ni Victor. Good, ani Seryo. I need clothes and weapons. Get me some, utos pa niya sa kaibigan. Yes, boss. Pabirong sagot ni Victor sa katumalikod na at lumabas ng kwarto. Naiwan naman si Seryo na muling nahiga dahil pakaramdam niya ay mas lalo sumakit ang kanyang ulo. Pero kailangan niyang pilitin dahil nag-alala siya kay Seiko. Kanina, noong aksidente niyang marinig kay Victor at si isang babaeng doktor ang tungkol sa pagkidnap, kay Seiko ay gusto niyang magwala dahil wala siyang kaalam-alam na ang babaeng pinakamamahal niya ay nasa kamay ng demonyong si Mr. Chow. Ipinapangako niya sa kanyang sarili na sa oras na may nangyaring masama kay Seiko, kahit saan mang impyerno ihahabulin niya ang matandang iyon at papatayin. Samantala, hindi maintindihan ni Seiko kung nagkakamali lang ba siya ng pandinig o talagang si Seryo ang pangalang sinabi sa kanya ng officer. Kung ganun, nagkamali na ba ito at hindi siya nakalimutan? Sunod-sunod na pumatak ang mga luha ni Seiko dahil walang pagsigla ng sayang nararamdaman niya. Nasa alanganin man siyang sitwasyon, pero nagpapasalamat pa rin siya sa Panginoon dahil dinidig nito ang kanyang dasal. Nagkaroon na ng malitao si Seryo at hindi siya nito nakalimutan. Tahimik na umiiyak si Seiko habang yakap-yakap ang sarili. Naghihintay ng pagdating ng lalaking pinakamamahal. And every second, minute and hour that passed seemed so long. She missed Seryo so much and wanted to hug him and tell him how much she loved him. Miss, have some coffee. Anang lalaking officer saka naglapag ng isang tasa ng mainit na kape. Nagangat ng tingin si Seiko sa lalaking officer na naupo sa tapat niya. Thank you very much, sir. I have reported the criminal Elias Monsur to the Chinese police. Sa halip ay sagot nito. A manhunt operation has been conducted throughout Guangzhou and even in the surrounding area. Don't worry, Miss Inoue. The police will do everything they can to arrest that man. Kahit narinig yun ay hindi pa rin magawang kumalma ni Seiko. Dahil sa lahat ng mga pinagdaanan niya sa kamay ng lalaking yon, alam niya kung gaano to katuso at hindi to magpapahuli ng buhay. Kaya hanggat hindi niya ito nakikitang nakakulong ay hindi siya mapapalagay ang loob. Tell me the exact circumstances that led to that man kidnapping you. Do you know him? What are his intentions towards you? Have you had any previous conflicts? Sunod-sunod na tanong ng officer kay Seiko. Nagsimula naman si Seiko na ikwento ang mga pangyayari. Kung paano niya nakilala si Elias sa kung ano ang mga kahayupang ginawa nito sa Pilipinas at maging sa bansang iyon. Maging ang tungkol sa research institute na pinagdalhan sa kanya noon at sa mga illegal nitong mga gawain ay kinuwento niya. Nang marinig yun ng officer ay halos hindi ito makapaniwala. Bakas ang takot at pagkasindak sa mukha nito habang nakatingin sa kanya. Hindi niya ito masisisi dahil maging siya ay ganun din ang nararamdaman nung nalaman niya ang tunay na pagkatao ni Elias. Get some rest, Miss Inoue. We have a spare room. You can use it. It will take about 4 to 5 hours to travel from our county to Beijing. So you will have a long time to wait for your husband to arrive. Anang officer kay Seiko. Thank you for your kindness, sir. Ani Seiko sa kasimpleng ngumiti sa kausap na officer. Kahit papaano, nabawasan ng takot na naramdaman niya dahil alam niyang ligtas siya sa lugar na yon. Sinunod ni Seiko ang sinabi ng lalaki. Nagtungo siya sa kwartong sinabi nito at bahagya siyang namangha na presentable yun at mukhang komportable. Since she didn't have anything to wear, she decided to just wash up and then lie down. And perhaps because she was tired from the days of fatigue, she didn't realize she had already fallen asleep. Hindi alam ni Seiko kung gaano katagal siyang nakatulog. Basta, naramdaman na lang niya na may isang kamay ang humahaplos sa kanyang pisngi.
Bumalikwas siya at wala sa sariling pinagmasdan ang lalaking nakaupo sa gilid ng kamang kinahihigaan niya. The man's face and lips were pale. He had a bandage on his head, and his mustache and beard had barely grown. He was also wearing a leather jacket, jeans, and high-cut leather boots. It was the first time she had seen the man dressed like that, but even so, he was still handsome despite his rugged appearance. Seiko, masuyo nitong pagtawag sa kanya sa namamakaos na boses. Samantala, ilang beses na munang kinurap-kurap ni Seiko ang mga mata dahil iniisip niya na nananaginip lang siya. Pero bigla siya nagbalik sa wisyo nang maramdamang lumapat ang labi nito sa nakaawang niyang labi. Thank God, you're safe. Anang lalaki nang binitawan nitong kanyang labi at buong pagmamahal na pinagmasdan siya. I'm really sorry, baby. I was late. Please forgive me. Nang marinig yun, tila ba doon lang tuluyang nag-sink in kay Seiko ang lahat. Humagulo siya ng iyak at sumubsob sa matipunong dibdib na lalaki. Seryo, I'm sorry. If it weren't for me, you wouldn't have had an accident. I'm really sorry. It's my fault. Parang batang hagulhol ni Seiko. Sobra akong nag-alala sa'yo. Akala ko mawawala ka na sa akin. Akala ko makakalimutan mo na kami ng mga anak mo. Dahil sa mga narinig ay matamis na napangiti si Seryo. Dahil sa halip na umiyak ito para sa masalimuot na dinanas, ang kalagayan pa niya ang inalala nito. Seryo, I'm sorry. If it weren't for me, you wouldn't have an accident. I'm really sorry. It's my fault. Patuloy lang sa pagagulhol si Seiko habang nakasubsob sa dibdib ng lalaking minamahal. Samantalang si Seryo naman ay nakayakap sa babae at marahang hinahaplos ang mahaba nitong buhok. Shh! It's okay, baby. Look at me. I'm totally fine so you don't need to worry. Pang-alo naman ni Seryo sa babaeng walang tigil sa pag-iyak. Pero ang totoo, pinipilit lang niya ang sarili ng mga sandaling yon. Dahil mula nang umalis siya sa ospital ay hindi na nawala ang pananakit ng kanyang ulo. Pakiramdam niya ay para itong binibiyak na hindi niya maintindihan. Victor has already told him not to push himself because it's only been about 2 weeks since his head surgery and it's not yet healed. According to his friend, it will take 3 to 6 months for his brain injury to fully heal. Nagangat ng tingin si Seiko sa lalaki at kahit hindi nito sabihin, ay alam niyang nahihirapan ito ng mga sandaling yon. Mas lalo kasing naging maputla ang mukha at labi nito na para bang pinipilit lang ang sarili. Nakaramdam tuloy siya ng guilt dahil sa halip na magpahinga ito ay nagpilit pa itong puntahan siya. Let's go, umuwi na tayo. Marahang wika ni Seiko sa lalaki. Naghihintay ng mga anak mo sa'yo, dagdag pa niya. Masuyo namang pinunasan ni Seryo ang mga luha sa pisngi ng babae at saka ginawa rin to ng mag-ang halik sa labi at noo. Umuwi na tayo. Inalalayang tumayo ni Seryo si Camille mula sa kama't magkahawak kamay na lumabas sa mga to sa kwarto. Nagulat pa si Seiko na makitang nandoon ang kaibigan nitong doktor na si Victor at ang sekretary nito si Alex na naghihintay sa labas ng sasakyan. Sandali na muna nagpaalam si Seryo kay Seiko at sinabing kakausapin na muna nitong isa sa mga officer ng embahada. Nag-decide si Seiko na lapitan si Doc Victor. Nang makita ito sa hindi kalayuan, gusto niya magpasalamat sa lalaki dahil ito ang nagligtas sa buhay ni Seryo. Doc Victor, bati ni Seiko sa lalaki habang nakangiti. When Victor saw the woman approaching, he greeted her with a sweet smile. I'm glad you're safe, Miss Inoue. Thank you, Doc Victor. Sa halip ay sagot ni Seiko. Saka inilahad ang palad para makipagkamay. For what? Kunot noong tanong naman ni Seryo. Thank you for saving Seryo. If it weren't for you, our children might never see him again. Ani Seiko na taos-pusong nagpasalamat sa doktor. Well, that's my job as a doctor so you don't need to thank me. Besides, I consider Seryo as my best friend so I would never let anything bad happen to him. Tugon naman ni Victor sa kausap. I know, but thank you anyway. Sinabayan pa ni Seiko na simpleng ngiti pero nang maalala muli ang isang bagay ay sumeryoso siya. How is him? Is he alright? Pag-usisa niyang tinutukoy ang tunay na kalagayan ni Seryo. Sandali na munang sumulyap si Victor sa kaibigan na noon ay busy sa pakipag-usap si isa sa mga officer ng embassy. Bago bumuntong hininga at sumagot.
Hindi siya magsisinungaling sa babae kahit pa sinabi ni Sergio na wag niyang sasabihin ang totoo. May karapatan ang babae na malaman ang totoong kalagayan ng kanyang kaibigan nang sa ganon ay maging listo rin ito. He's not okay. His heart surgery hasn't healed yet, so he's in a lot of pain. We need to get back as soon so he can get some rest. Seiko felt a deep sense of worry for Sergio as she watched Sergio's direction. She wanted to cry because even though the man was sick, he still chose to pick her up. Hindi man lang ito inisip ang sarili na pwede itong mapahamak dahil sa ginawa. Okay, babantayan ko siya at sasabihin ko kaagad sa'yo kapag may napansin akong kakaiba sa kanya. Ani Seiko. Okay, thanks. Tumangutango pa si Victor pagkasabi noon. Samantalang pakay naman ni Sergio sa officer ay magtanong kung ano na ang status ng taong hinuhuli ng mga to. Gusto niyang malaman na this time ay totoo nang mabubulok sa kulungan ang hayop na si Elias. Ayon kasi kay Alex, pinalabas lang ng lalaki na patay na ito pero ang totoo ay buhay na buhay pa pala ang demonyo. Napag-alaman din niyang maging si Mr. Chow ay kasabwat din ito sa mga kahayupan. Ayon sa mga officer, nakatanggap sila ng report na natuntun na ng mga Chinese police ang lungga kung saan tumutuloy si Mr. Chow at Elias Munsur. At ayon pa sa mga to, natagpuang pareho ng walang buhay ang dalawa sa mansyon. At walang idea ang mga pulis kung sinong pumatay sa mga to. Bukod kasi sa dalawang kriminal at mga tauhan ng mga to, wala nang iba pang natagpuan sa lugar. Ang malaking palaisipan ngayon kay Sergio, nasaan si Seichi? Ang sabi sa kanya ng mga officer, nireport din ni Seiko sa kanila na meron pa itong kaibigang napaiwan sa lugar para makatakas siya. But why he was no longer at the scene when the police arrived? Could he be dead? At paano niya sasabihin kay Seiko ang balitang yon? Baka magpanik ito kapag narinig yon. Matapos kausapin ng officer, bumalik na si Sergio sa kinaroroonan ni Seiko at nakita niya na nakikipag-usap to kay Victor. Nag-alala siya na baka inilaglag na siya nito sa babae tungkol sa totoong kalagayan niya. Tsak na mag-aalala si Seiko kapag nalaman ito ang totoo. Let's go baby. Nakangiting anyaya ni Sergio sa babae sa kahinapit ito sa bewang at inalalayan palabas sa gusali. Sumunod naman sa kanilang likuran si Victor na hindi maipinta ang mukha. Iba palang magmahal ang kanyang kaibigan. Dahil kahit na kritikal na ang sitwasyon nito ay handa pa rin itong isang tabi ang nararamdaman para sa isang babae. Inalalayan ni Sergio na maupo si Seiko sa backseat. At bago siya tuluyang sumakay sa kotse ay tinawag na muna niya si Alex para kausapin. Alex? Yes sir Sergio. Call our men and have them find out where Seichi is. Utos niya. Okay sir. Matapos na sumakay na rin ang dalawa sa kotse. Naupo si Sergio sa tabi ng babae at pinag-iisipan kung sasabihin ba niya kay Seiko ang mga nalaman. Bandang huli, nanaig pa rin ang kagustuhan niya na sabihin dito ang totoo. Hindi niya kayang magsinungaling sa babae, lalo pat alam niya na masasaktan ito kapag ginawa niya yun. Baby, mahinang pagtawag ni Sergio. I have to tell you something. Tanong ni Seiko habang nakasandal sa balikat na lalaki at nakapikit ang mga mata. Mr. Chow and Elias Munsur were found dead in the mansion. According to the Chinese police, otomatikong nagdilat ang mga mata ni Seiko sa narinig. Really? Hindi makapaniwalang tanong niya. Yes, it's true. Si Seichi, is he safe? Where is he? Sunod-sunod na tanong ni Seiko. Umaasang ligtas din na nakatakas ang kaibigan sa kamay ng mga to. Pero nabura ang kakarampot na pag-asa ni Seiko nang umiling-iling si Sergio. I'm sorry but the police didn't see him there. But don't worry, there's no report that he's dead either. My men are looking for him now.